Isang isolation facility dito sa Barangay San Sebastian, Zamboanga, Cebu na naipatayo noong pandemya ang muling nagkaroon ng kapakinabangan para sa komunidad. Naipagawa ang pasilidad sa ilalim ng programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS ng Department of Social Welfare and Development. Pinalalakas ng Kalahi SEEDS ang kakayanan ng bawat miyembro ng komunidad na makilahok sa pagbuo, pagpaplano at pagpapatupad ng proyekto na makakatulong sa buong pamayanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Alamin natin kung paano nakakapagbigay serbisyo ang munting ospital sa kalusugan ng mamamayan sa humigit kumulang 15 barangay at mga kalapit lugar ng San Sebastian, Zamboanga, Cebu. Ito po ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa baybaying timog ng lalawigan ng Cebu, matatagpuan ang Zamboanga. Isang tahimik ngunit matatag na bayan. Dito, ang kabuhayan ay mula sa pangingisda, pagsasaka, at simpleng hanap buhay. Ngunit noong dumating ang pandemya, nasubok ang bawat tahanan. Lalong naging lantad ang kawalan ng maayos na pasilidad pangkalusugan. Ito ang kwento ng isang komunidad na nagtulungan hindi lang para makatawid sa krisis, kundi para bumuo ng isang bagay na makabuluhan. Isang health facility na itinayo ng mismong mga kamay ng bayan. Sa gabay ng programang Kalahi SEEDS o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ng Department of Social Welfare and Development, binuhay ng bayanihan ang pag-asa. Isa itong programa ng DSWD na nagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad na sila mismo ang magtakda ng mga proyektong kailangan nila. Mula sa kalsada, daluyan ng tubig, tulay, daycare center, hanggang sa health center. Sa Zamboanga, ilang barangay ang may maliit na health stations. Ngunit nang pumutok ang COVID-19, hindi ito sapat. This was conceptualized during pandemic days when there was still the tail end of pandemic was addressed by the municipality. Since the municipality has no enough space for those COVID patients that are still for treatment, napagdesisyonan ng municipality na magkakaroon ng project na isolation center. Dahil walang isolation facility, kailangang bumiyahe pa sa malalayong ospital, bagay na mapanganib at magastos. Mas mabuti din sana kung 24/7 ang doctor dito, di ba? Kasi hindi lang naman ito for one barangay. Meron para din ito sa 15 barangays. So, sometimes ang ambulance matagal talaga. Like, halimbawa, may nag-refer doon sa Cebu City. Tapos, dalawa lang ang driver, busy. So, unless kung may doktor talaga dito na nag-duty 24/7. So, at least siguro marami ding ma-save na buhay. Sa Barangay San Sebastian, nagsimulang mag-organisa ang mga tao. May ilan na sumama sa project implementation team. May iba namang tumulong sa pagpaplano at pagpili ng lokasyon. Sa tulong ng Kalahi SEEDS at lokal na pamahalaan, sinimulan ang proyekto. Ang budget, mahigit 9 milyong piso para sa gusali, kagamitan at medical supplies.
This project is the product of the participation and transparency principle of Kalay, in which our stakeholders were convened and identified priority needs sa kada barangay. So the municipality of Sambuan has 15 barangays. So all of these barangays propose their priorities as the product of the participatory situation analysis. So in terms of participation and cooperation sa lahat ng 15 na barangays, nag-come up sila ng isang pinaka-big na project, which is this facility. And that big project is the collaboration of all 15 barangays. So, in terms of the principle of program participation, nakaparticipate sila lahat. Nangako rin ang lokal na pamahalaan na tutustusan ang mga kailangan gaya ng kama, staff, at ambulansya. After the implementation of this project, under an SB resolution, we have allocated po 150,000 pesos yearly po para po sa ating salaries for the specific persons na siya pong ating matatawag na caretaker dito sa ating facility to maintain po yung cleanliness, yung operationalize po. Dati itong isolation facility noong pandemya, pero ngayon na-repurpose na ito bilang mini hospital dito sa Barangay San Sebastian, Sambuan, Cebu. Meron silang mga nakareding wheelchairs, meron din silang mga hospital beds, at may 8 room para sa mga pasyente. Tingnan natin ang isa sa mga ito. Ito yung kanilang hospital bed. Kumpleto sa unan, kumot, air conditioning unit, at tingnan din natin ang kanilang restroom. Napakalinis. Ayan. May shower ka, may sink, at ang iyong toilet. Hindi naging madali ang pagtatayo. Umulan, umaraw, dumaan ang bagyo, pero hindi natinag ang mga voluntaryo. May ilan na nagduda kung kaya ba nila. Pero sa bawat araw ng pagtitiyaga sa ilalim ng araw, unti-unting umangat ang dingding ng pasilidad. Tinutulungan po namin sila para ma-empower po sila, ma-come up po ang desisyon na ito po ang gusto namin na sub-project with the common goal po sa community. Ang ilang volunteers ay walang dating karanasan sa ganitong proyekto, pero natuto sa sama-samang pagkilos. Ang atong mga beneficiaries mismo nga taga-barangay paghihapon or katong mga silingang barangay nga moanhi dinhi, beneficiaries nato. Nakatabang kayo sila sa pag-maintain, pag-operate kay sila man mismo may musulti nga naapay available services dinhi. Noong Agosto 2022, na i-turn over ang pasilidad sa komunidad ng Sambuan. Isang kumpleto at maayos na health facility na handang tumanggap ng mga pasyente. During the first few weeks of our consultations here in this facility, I remember there are only maybe around 5 patients at the start. As the days go on, slowly, the number of patients steadily increased. So for now, we have an average of maybe around 20 to 25 patients. That's only for half day of consultations here in these facilities. Ito ay hindi lang para sa COVID-19, kundi para sa anumang kasalukuyang pangangailangang medikal.